Noong unang panahon, sa isang malayong bayan sa Capiz, may isang mag-asawang nagngangalang Mario at Liza. Bihero si Mario at kasama niya ang kanyang misis sa paglalakbay mula Iloilo patungong Samar. Pero isang gabi, habang sila'y nasa gitna ng biyahe sa isang lumang tricycle, biglang bumuhos ang ulan, malakas, parang nagbuhos ng dagat mula sa langit. Baha, dilim, at kidlat. Nawalan ng ilaw. Nawalan ng signal. Sa gitna ng kawalan, napansin ni Mario ang isang lumang bahay sa gitna ng palayan, matayog, may haliging kahoy, at may ilaw na kumikislap sa loob. Wala nang ibang masisilungan, kaya't nagpasya silang lumapit. Paglapit nila, sinalubong sila ng isang matandang babae. Maputi ang buhok, payat, at nakabarong Tagalog na luma ang tela. "Pasok kayo, anak, malakas ang ulan. Delikado sa daan. Dito muna kayo magpalipas ng gabi," anyaya ng matanda. Napatingin si Liza kay Mario. May kaba sa kanyang dibdib, pero dahil sa gino at pagod, pumasok sila. Mabango sa loob ng bahay, pero hindi ito karaniwang bango. Amoy kamanyang. Amoy dugo. Amoy luma. Sa loob ay may mga lumang retrato, karamihan ay itim at puti. Lahat ng mukha ay tila nakatitig. Ang mesa ay may kakanin at tsaa. Pinaupo sila't pinakain. "May iba pa po ba kayong kasama rito?" tanong ni Mario. Ngumiti ang matanda. "Wala na. Ako na lang ang natira sa pamilya. Pero hindi kayo nag-iisa ngayong gabi. Marami tayong bisita." Napalingon si Liza. Sa sulok ng bahay, may itim na aninong dumaan. Parang walang paa, parang dumudulad sa hangin. Kinagabihan, habang natutulog si Liza sa banig, naramdaman niya ang malamig na hininga sa batok. Dumilat siya, at nakita ang matandang babae na nakaluhod sa harap nila, nakatitig. Nakangiti, pero ngayon, mahaba na ang dila niya, at ang mga matay mapula. Ang mga kuko niya'y matutulis. "Liza," bulong ni Mario, "tumakbo tayo." Pero huli na. Dumungo mula sa kisame ang isa pang nilalang, hindi tao. Mababa ang ulo, baluktot ang katawan, at may pakpak ng paniki. 1, 2, 3, 5 aswang ang bumaba mula sa itaas. "Mga bisita ko," sabi ng matanda, "kailangan naming kumain." Tumayo si Mario, kinuha ang krusipihong suot ni Liza, at itinaas ito habang sumisigaw ng dasal. Nagliyab ang paligid. Napaatras ang mga nilalang, nagsisisigaw sa wikang hindi kilala. Sa pagkakataong yun, tumakbo ang mag-asawa palabas ng bahay, bitbit lang ang maliit na backpack at ang krusipiho. Basang-basa sa ulan, sugatan, at halos mawalan ng malay. Nakakita sila ng ilaw sa kalayuan, isang maliit na chapel. Doon sila nagkanlong. Kinabukasan, may dumaan na pari at mga tanod. Nang ikwento nila ang nangyari, dinala sila pabalik sa lugar kung nasaan ang bahay. Pero wala ng bahay. Isang bakwit na palayan na lang ang naroon, tuyot, madilim, at walang bakas ng anumang istruktura. Wala ng bahay dyan mula pa noong sunog noong dekada 2070, ani ng isang matandang lalaki sa baryo. Ilang beses na naming narinig ang ganyang kwento. Pero walang naniwala. Mula noon, hindi na muling bumalik ang mag-asawa sa Capiz. Ngunit gabi-gabi, kapag umuulan ng malakas, naririnig ni Liza ang mga kuliglig sa dilim, at ang isang boses mula sa likod ng kanyang isipan. "Marami pa kayong bisita. Matulog ka na, kung kaya mo pa."